Ay, dito lang sa akin, Boss Ray, magandang gabi po sa inyo. Biktima din po ako ng OLA po. Ay passport po yung binigay kong pagkakakilanlan sa OLA po. Paano kung ipaabot nila yung problema ko sa immigration po? Anong gawin ko? Salamat po at sana mabigyan ng advice. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, no, nakita nyo? Ito ho yung yung nagiging epekto ng mga bago katabusadong online lending app sa inyo. Nakita nyo? ID, no? Kumbaga kung ano ho yung ipinasa yung ID or dokumento, no? Ginagamit nilang panakot sa inyo. So pati kayo ngayon, isip ng isip kung ano yung mangyayari, di ba? Kung itong ID ba na ito ang ibinigay nyo, ano mangyayari? Pag ito ba, ano mangyayari? So sasagutin nun natin ito, no? Sa abot ng ating makakaya, kung ano ba talaga mangyayari dun sa mga ID, no? Maipapaabot ba nila, no, dun sa departamento na kung ano man yung ID na yon, no? So alamin po natin, okay? So sabi nyo nga po, no, na biktima rin kayo ng OLA at ang isinabmit nyo pong ID is passport, no, bilang pagkakakilanlan nyo sa OLA. Tapos ang ano nyo po is kung paano kung ipaabot yung problema sa immigration, okay? Ito lang po yan, no, kasi ang dahilan po, no, kaya tayo nagpapasa o nagsasubmit po, no, ng mga identification natin, no, sa mga pinag-uutangan natin, syempre po para pagkakilanlan po natin. Ngayon, yun po igagamitin nila para po sa pagbe-verify. Okay? Hindi ho nila po pwedeng gamitin yun para kayo siraan kung saan man departamento yan. O kagaya po sa inyo, passport, di ba? Ang iniisip nyo, baka mamaya ilapit sa immigration. Napakalaki hong kalokohan nun Bakit ko sinabing napakalaking kalokohan? Sa barangay nga hindi makapunta. Sa korte hindi makapunta. Sa inyo hindi makapunta. Pupunta pa ho na immigration. Di ho ba? Tatawanan lang ho sila ng immigration dun. Di ho ba? Ano kinalaman ho nung passport ninyo? Ano sasabihin nila ron? Di po ba? Di naman nila po pwede sabihin doon na ito gumawa, may utang sa amin, di-deport nyo. Hindi ho po pwede yun. Diba? Ano kinalaman ho na immigration dun sa nahiram nyo sa mga bugo katabusadong online lending apps? Diba ba? Tatawanan lang ho sila ron. No, wag niyo hong stressin yung sarili ninyo. Kasi, ulitin ko po, yung isinabit nyo pong mga ID, no? Wala hong yan, hindi ho nila kumbaga, hindi nila mailalapit yan doon sa departamento na yun. Kagaya sa inyo, passport, sa immigration. Kung driver's license, sa LTO. Ano sasabihin nila sa LTO? Diba? May utang sa inyo, i-revoke, may kalukuhan yun. Diba? Tapos yung PRC. Sasabihin, for example, teacher or nurse o kung sino man na diba, na license. Ilalapit ba nila sa PRC yun? Kalukuhan din yun. Diba ba? Hindi ho tama yun na yan nila, yung kumbaga, pananakot nila. Tayo ho, dapat alam natin sa sarili natin yung ID na yun is atin yun pagkakakilanlan natin yun. So wala hong kinalaman yung mga department na yun. No, sila ho mag-i-issue nun kasi kailangan nyo di po ba? So mangingibang bansa kayo. Di po ba? Ano po ba ang kailangan para makapangibang bansa tayo? Passport. So pupunta po ngayon tayo sa di ba? Sa DFA. Para po tayo makakuha ng passport para makapangibang bansa ho tayo. So sabi nyo nga ho sa immigration, ano kinalaman ng immigration dun? Di ba? Sabi nga ho sa inyo, barangay, bahay ninyo, police station, korte, hindi makatungtong yung mga pupunta pa ho doon para wala ho. Ito sasabihin, sa sobrang kitid po ng utak ng mga bugok na yan, hindi nila kayang gawin yun. Baka papunta lang ng immigration, hindi makarating yan Mga tanga yan sasabihin ko sa inyo, totoo, makikitid ho utak yan. Ng kamote yung mga yan. Alam nyo kung saan magaling yan, dyan, mangharas. Manakot. Yan lang ho alam gawin yan. Pero sabihin nyo na, i-complain kayo sa immigration, paano nila gagawin yun? Di ba? Baka hindi makapasok sa gate yan. Di ba? Wala hong kinala. Kahit ano pa hong ID
ang isubmit ninyo, yung UMID ninyo, yung kung ano man yung ano, di ba, TIN ID ninyo, di ba? Pupunta sila sa BIR? O ano sasabihin niyo sa BIR? Wala akong ano yan, wala akong kinalaman yan. Ang main purpose po no ng pagsasubmit no ng ID, ng government ID is para sa identification ninyo. Para malaman po na kayo ba talaga yun. Kaya lang ako, itong mga bugo katabusadong online lending apps, nagbigay kayo ng ID, bali wala lang. Nag-verify ba sila? Saan nila kinumpir? Di po ba? Hindi naman ho ganun yan eh. Kasi pagka ikaw nagsubmit ka ng documentation, no, para ma-verify ka, no, ma-CI ka, o ma-credit investigate ka, para mabigyan ka kung ano man yung, kasi requirements yan eh. Di ba? Yan ang requirements para ikaw ay mabigyan, di ba? Isa yun sa mga ini-evaluate eh. Di ba? Sila, pag nag-submit ka ng ID, saan kinukumpare? Ba sa hangin? Oh. Napakarami kong nagsasubmit sa akin ng mga documentation sa email ko. Biruin nyo sa application, iba yung address doon sa ID, binigyan ng pautang. Pinautang nila, o di ba? So anong klaseng verification at evaluation ng ginawa nila? Wala. Di ba? Regardless kung ano nakalagay sa ID tsaka sa application walang comparison Kasi dapat yung kino-compare nila Tama ba? Parehas ba? Oh, hindi na parehas yung address, binigyan pa. Oh. Di po ba? Anong klaseng pagpapautang yun? Diba? Anak ng kamote itong mga to. Kasi ito yan Yung ibinigay po natin ng documentation, doon tayo i-evaluate. Aalamin po yan. No? Kung talaga ba tayong handa na, no? Emotionally, diba? Mentally, no? At financially, ready na ba tayo doon sa gagawin nating obligasyon, sa inaano nating obligasyon. Kasi obligasyon mo yan Hindi naman basta-basta ang panghihiram ng pera. Sila sinobrahan nila ang papadali. Hanga na sana kung maganda ho yung layunin Papadaliin yung pagpapautang kahit saan ka mapunta. Pwede kang manghiram kasi nga through online Diba? Kaya lang sumobra bilis 5 minutes. Di po ba? So, anong klaseng credit investigation, verification or evaluation ang ginawa nila? Wala. Paano nila malalaman kung may kakayanan kang manghiram? Di ba? Paano nila malalaman na may kakayanan kang maibalik yung hiniram mo? Di ba? Kasi kailangan ganun yun Handa ka doon sa obligasyon mo. Hindi mo pwede na inabutang ka, di ba? Pinautang ka, kung kailan mo lang gusto bayaran, hindi ganun yun Ganun ang nangyayari sa kanila kasi inaabot lang na inaabot, dinidisburse lang na dinidisburse. Ganyan ang nangyayari, di ba? Sila gumagawa ng sakit ng ulo nila Kaya nga sabi sa inyo, sinisira nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to, ang industriya ng pagpapautang. Hindi marunong magpautang yung mga yan Di ba? Kaya tuloy yung mga tignan nyo pagka first time ho kayo ng hiram, no, dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps, napahiram kayo ngayon. Akala nyo tuloy, lahat ng lending, financing at bangko, ganun magpautang. Hindi ho. Kasi minsan nagagalit pa Hindi ho ako na-approve Di ba? Galit pa. Meron nga ho kaming meron nag-ano sa amin na kliyente ho, nag-apply ho sa amin. No? So, siyempre ho kami, yung usual, nagsasubmit ho ng ID, proof of billing, proof of income, di po ba? Nung in-evaluate po, nung sini-I, nung binerify, nung in-evaluate, hindi po nakapasa. Aba, nagtumawag ho sa amin, tapos pinagbantaan pa kami na kinuha nyo lang na kinuha yung yung dokumento ko, tapos di-disapprove mo rin pala ako. At sabi ko, bakit kasi syempre, yun ho yung gagamitin namin para malaman namin kung handa na ho kayong mga panghiram Hindi, scam kayo, ginanon ba naman kami? No? Ito ho, papaano ko lang sa inyo, papaintindi ko lang at papaalala sa inyo na yung mga dokumento at saka yung mga information na isinabit ninyo sa lending, financing at bangko, doon ho kayo kumbaga i-evaluate. No? So talagang mapupunta ho sa kanila 'yon. No? Yun ho ang yun ho yung pamamaraan para
mag-gauge nila kayo, malaman, di po ba? Hindi ho yan yung scam. Kaya nagtataka, nakita niyo ho, kasi nga ho, nasana yan doon sa mga bugo katabusado online lending apps. ID lang ho, no? Wala na. Yun lang. So, inintindi ko na lang kasi baka kako di ba? Baka kako, yun nga lang din ang Pero nagulat ho ako sa sinabi na scam daw ho kami kasi kinuha lang namin yung mga dokumento nila, di po ba? Tapos, decline din pala. Hindi ho kasi ibig sabihin na nag-provide kayo ng mga documentation, no, ma-approve na kayo, hindi ho. No, alam ho nan lahat 'yan. Ganyan ho ganyan ho ang palakaran sa lending, financing at bangko. Naiiba ho 'yan sa mga bugo katabusado online lending apps. Kaya nasasanay ho yung ibang tao eh. Di ho ba? Sabi nga ho sa inyo, wala tayong financial literacy dito sa Pilipinas eh. Kaya kung ano man yung masimula, no, yun na yung yun na ho yung nakakagisnan ng mga akala tuloy nila pagka kinuha na sila ng mga dokumento, i-scam na. Di ho ba? Yung sa inyo naman po, huwag nyo hong alalahanin yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, yun yung mga sinabmit natin, yun po yung ginagamit para tayo ma-evaluate. Hindi nila po pwede yan. For example, sa inyo, passport, pupunta ba sila sa DFA o sa immigration para kayo isirain? Hindi, malabo ho yan. Walang maniniwala sa kanila ron eh. Sasabihin lang ko sa kanila, utang pala ng kliyente, hindi sila kausapin mo. Gaganon, mapapahiya pa yan. So, huwag nyo i-stressin yung sarili po ninyo. So, gawin nyo na lang po, pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran, tapos itabi nyo po yung proof of payment po ninyo para ano man ang mangyari, o meron kayo papakita sa kanila, bayad na ako, bugok. Ganun. Di ba? Para mapahiya. Kasi yung mga yan, kahit anong pakiusap nyo sa mga bugok na yan, yun naman kayo intindihin yan eh. O may stress lang kayo. Diba? So, pag ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran, total, pass nyo na kayo eh. Pero kung kayo ho wala pa naman sa due date o eksakto sa due date, may pera nung bayaran nyo na lang para wala kayo na sakit ng ulo, tas huwag nyo na lang silang ulit tangkilikin. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.